Hi mga palangga! In this video, we will answer some frequent questions that I receive about my Union Bank Rewards Visa Platinum Credit Card. And disclaimer lang po, I'm not affiliated with Union Bank. So if may mga other questions kayo na hindi ko mabanggit in this video or if may account-related concerns kayo, kindly reach out na lang po sa kanilang customer service for accurate information and also for further assistance na din. Number 1, let's talk about cash advance. Isa ito sa pinakadami kong na-receive na tanong sa mga previous videos ko with my Union Bank Rewards Visa Platinum. I'm not sure kung lahat ba na nagtatanong about setting up a PIN is para sa cash advance, pero clarify ko lang po, especially sa mga first time or beginner for having a credit card, yung PIN po na sineset up dito sa credit card is ginagamit lang siya for cash advance. Pero kung hindi nyo naman gagamitin yung cash advance option, like gagamitin nyo lang siya for spending or for purchases, it doesn't need a PIN na po. Kailangan pwede na natin magamit yung ating card directly, pag-swipe o pag-tap doon sa mga terminal, payment terminal, and we will be able to make purchases naman using our credit card without PIN. At itong cash advance option naman mga palangga is kapag gusto nating i-convert yung partial amount ng ating credit limit into cash. So, pwede tayong mag-withdraw ng pera gamit ang ating credit card sa pamamagitan ng cash advance option. So, yun po kapag interesado kayong mag-cash advance, gusto nyong i-convert yung partial amount or yung portion amount na inyong credit limit into cash. So, that's the time na pwede tayong mag-request or pwede tayong mag-set up ng PIN para sa ating credit card na kung saan pwede na natin siyang ma-insert sa mga ATM kasi mag-require talaga ng PIN code kapag i-insert natin yung card sa mga ATMs to get cash. At kung interesado nga talaga tayo for cash advance, so, first step is kailangan natin mag-set up ng PIN directly dun sa ating Union Bank app. So, open lang natin yung ating Union Bank app. Pagkatapos, punta lang tayo dun sa ating dashboard. So, of course, select muna natin yung ating card. Tapos, punta tayo sa ating dashboard. And then, select lang natin yung card settings. After clicking the card settings, click lang natin itong option sa ilalim which is says Set Cash Advance PIN. And then once you open that page, so magsiset up lang tayo ng code or 6 digits code na gagamitin natin for PIN code for our cash advance option. And one thing din na notice ko mga palangga, itong feature na to is hindi siya naging available for the past 2 months, I guess. Kasi more than 2 months ko na ginagamit tong card. So for the past 2 months, hindi talaga ito nagre-reflect tong pagsaset ng PIN code. At ang dami ko din na-receive na mga questions kasi bakit ganun daw, wala daw sila makitang option to set up PIN code. So ngayon lang siya mga after 2 months, saka pa lang siya nag-show itong option for setting up ng cash advance PIN. So possible baka it takes time nga talaga or baka may delay lang talaga bago makapag-set up ng cash advance option. And one thing din na napansin ko sa ibang mga nanood, nag-try daw sila mag-reach out sa customer service. Sabi din ng customer service sa kanila is mga after a year pa daw bago sila pwedeng makapag-cash advance. I'm not quite sure kasi ako naman 2 months na and 2 months pa lang and then may option ako mag-set up ng cash advance PIN. So, monitor niya lang din from time to time. Magiging eligible din kayo to set up your cash advance PIN. Kapag nakapag-set up na kayo ng PIN, so definitely we can now use our card para makapag-withdraw ng pera sa ATMs through cash advance option. By the way, may limit po pala itong cash advance. Hindi porket mataas yung ating credit limit is mamax din natin yung cash advance. Meron siyang limit. Sa case ko for Union Bank Rewards Visa Platinum, so half siya ng total available credit limit. And please note then na Union Bank cash advance transactions are subject for interest rate of 3% per month and service charge of 200 pesos per transaction. Kaya I still don't recommend, hindi ko pa talaga to ginagamit ever since itong cash advance. Since my first credit card, hindi ko talaga ma-recommend itong cash advance kasi nga medyo may kamahalan siya, may transaction fee pa siya, tapos meron pa siyang interest charge or interest rate. At ang pangalawa ko na-receive na mga questions is about PayDirect. Out of my 4 credit cards, si Union Bank, kay Union Bank ko lang nakita itong option, itong PayDirect na to. So, itong PayDirect na to mga palangga is almost the same siya with cash advance, pero imbes na kay cash advance kasi magagamit natin yung ating card pang withdraw sa mga ATM to get cash. While ito naman kay PayDirect,
parang almost the same siya pero hindi siya in the form of cash. So, pwede nating ma-convert yung ating portion ng ating credit limit into bank transfer. And then, after natin mag-transfer to bank or e-wallets, so mababawas siya doon sa ating total available credit limit. Tapos, mag-reflect na lang siya as additional charge sa ating credit card statement. Ang limit niya is 1,500 pesos minimum. Yun yung minimum amount na pwede nating i-pay direct. And ang yung maximum naman is up to 200,000 pesos. Pero again, depende siya sa ating credit limit. Kasi kung ang credit limit mo lang is up to, like, for example, 50,000. So, hanggang 50,000 lang yung ating pwedeng maano. Pero kaya natin siya ma-max out. May mga narinig ako na 0% processing fee daw to si PayDirect. Pero I guess hindi. Kasi may mga nagpo-post din sa Reddit na na-charge sila ng processing fee of 1%, 2%. So, nag-try ako mag-research dun sa website ni Union Bank. And I found na meron nga talaga siyang processing fee which is up to 3%. Up to. So, pwedeng 2% niya, pwedeng 1%. Basta up to 3% yung possible na ma-charge ng sa ating card through the use of PayDirect option. And that processing fee, mga palangga, is separate from the charge or yung amount ng ating PayDirect. So, let's say, nakadepende siya kung ano yung, magkano yung amount na ginamit niyo for PayDirect. So, let's say, nag-PayDirect kayo ng, let's say, 3,000. So, times 3% yung processing fee. Yun yung maximum amount kasi up to naman pwede naman maging 1% or 2%. At kung interesado kayo to use or to take advantage this PayDirect option, so same thing. So kailangan natin siyang i-access directly dun sa ating Union Bank app. And then punta lang tayo sa dashboard ng ating credit card. And then select nyo lang itong option sa ilalim, says PayDirect. So, click nyo lang yon and then follow the prompt lang. And third item natin na kalimitan ko na-receive na mga questions is all about installments. So, itong installments, mga palangga, sa mga first time or beginner. So, ito yung mga purchases na pwede nating i-convert into installments or monthly installments. So, let's say, bumili ka ng item na nagko-cost ng 20,000 pesos. Pero dahil nga, ano siya, kalimitan is straight purchases siya. Like, after a month, mag-generate na yung bill mo, lalabas na yung kung ano yung ginamit mo. So, kung ayaw mo bayaran ng 20,000, so, pwede mo siyang i-installment. Like, hatiin yung 20K per month, ganun, hanggang sa maubos yung, or matapos yung full amount. And most of the merchants, mga pala guys, nag-offer na to ng installment or direct installment sa kanila. So, mas maganda talaga yung installment which is directly dun sa merchants. Kasi sila na mismo yung, or automatic na mag-reflect yung monthly installment sa ating monthly statements. So, wala na tayong gagawin, matik na siya mag-reflect every month yung magiging installments natin kapag na-process siya directly kay merchants. Kaya kung interesado kayo for installments, so I do recommend yung mga merchants talaga na nag-offer ng installments kasi most of them nag-offer ng 0%, tapos wala ka nang gagawin kasi mag-reflect na siya monthly dun yung installment sa ating monthly SOA. Kaya, I guess that's the most easiest option for taking advantage the installment. And now, let's say naman na walang ino-offer na installments sa merchants. Tapos, binayaran natin yung item in full, like straight purchases. So, meron ding option directly kay Union Bank mag-offer or mag-convert ng mga straight purchases natin or unbilled charges natin into installments directly kay Union Bank. So, that's the second option. So, meron tinatawag si Union Bank na Union Bank Easy Convert or Union Bank Easy Bill. So, I guess, if feel nyo na hindi nyo siya kayang bayaran, like minimum amount na yung kaya nyo mabayaran for the next bill nyo, tapos hindi nyo siya mabayaran ng buo, so, pwede nyo i-reach out or pwede nyo i-take advantage yung installment na ino-offer directly kay bank. At nakikita ko din tong option sa app ni Union Bank. May nakalagay doon na installment. Pero most of the time, hindi siya available. Lumalabas siya na this feature is not available, or minsan grayed out, ganun. At tumawag ako sa customer service nila para mag-inquire about this. At sabi sa kanila ng customer service is by offer pala siya. So, depende pala kung may offer sa'yo o hindi. Now, para malaman mo kung may offer sa'yo is makaka-receive ka naman ng text notification sa kanila or mag-reflect naman yung notifications dun sa Union Bank kung eligible ka for installments or converting your purchases into installments. At kapag meron kang na-receive na offer na ganun, so pwede nyo lang i-reach out directly si customer service ni Union Bank
to grab that offer. Again, buy offer yung installments directly kay Union Bank. And as far as I know, may additional interest siya kapag i-convert yung mga straight purchases natin into installment kay bank. Kaya naman, mas recommended pa rin talaga yung installments directly kay merchants para wala na tayong iisipin pa. Fourth item natin na kalimitan ko nare-receive is about no annual fee promo nitong Union Bank Rewards Visa Platinum. So, itong promo na to, dahil nga promo siya, so meron siyang promo period. So, ang current promo niya as of this video is from April 1 to December 31, 2024. So, pwedeng mag-expire, pwedeng mag-extend. I'm not sure so kung ano pa yung gagawin ni Union Bank for the next year. Pero currently, ongoing pa yung promo niya up until December 31 of 2024. Nag-try din ako mag-research kung magkano nga ba yung annual fee nitong card na ito. And I found na ang annual fee nito is 2,500 pesos. So, kung hindi natin, wala tayong promo, hindi natin ma-hit yung promo, so, masya-charge tayo ng annual fee of 2,500 pesos per year. Pero pwede nyo naman i-check sa customer service nila to see possible options kung ma-waive nila for you, diba? Kasi may mga banks naman nag-offer ng waiver or kaya din mag-waive. So, check nyo din kung hindi nyo talaga, hindi nyo na ano yung offer or hindi nyo na hit yung target ng promo period. Again, within 60 days siya from approval date. Approval date yung nakalagay doon sa terms and conditions nila, hindi yung activation date or shipping date. So, parang medyo unfair lang kasi, di ba, after approval, mag-ano pa yun, di ba, mag-shipping pa ng card. May mga times na may delay sa shipping o magkakaroon ng issue sa shipping. So, tapos nakalagay doon is approval date. Anyway, so yun, 60 days daw. Tapos, may mga eligible spending lang. Kailangan daw maka-spend ng 20,000 within 60 days. At may mga eligible spending nga siya. So, hindi lahat ng mga transaction natin sa card is eligible for 20,000 pesos spending na yon. And based dun sa terms and conditions nila, sa mga napansin kong hindi eligible transactions, ay katulad ng cash advance, yung gambling transactions, yung other fees, kunwari na-charge ka ng service fee, ganun, so hindi siya papasok dun sa 20,000 pesos spending, yung installment, tsaka, ano ba, yung mga financial transactions, so hindi din siya kasama sa 20,000 pesos spending. So, most likely or most of the time, yung nakakasama lang talaga for eligible spending is yung mga straight purchases. May mga na-receive din akong questions na, paano kapag 15K lang yung credit limit na binigay ni Union Bank? So, tapos ang required ay 20K spending. Now, kung hindi kaya ng inyong ng credit limit, dahil 60 days naman siya, ang gawin nyo, edi kung gusto niyo talaga maubos muna yung 15K, ubusin niyo muna yung 15K, spend niyo yung 15K, tapos bayaran niyo agad. Kasi kapag nabayaran niyo siya, ma-release it, ma-replenish din yung credit limit na nagamit niyo. So, kapag na-replenish yun, edi pwede pa kayo makapag-spend. Sa spending naman mag-reflect, or sa spending naman mag-count ng eligibility. At nabasa ko pala dun sa terms and conditions nila, sabi, the qualified cardholder of Union Bank Rewards card will receive an SMS confirmation of the no annual fee welcome gift within 30 business days from meeting the spend requirement. Fulfillment of the no annual fee welcome gift will be done at the end of the promo period. Pero sa case ko more than 30 business days na. So, wala pa rin ako na-receive na text confirmation. Pero nakapag-spend na ako ng 20K. Pero wala pa rin ako na-receive na text message confirmation about no annual fee. Kaya tumawag ako nung last sa customer service nila para mag-inquire. Sabi sa akin, wait daw ako up to 60 business days. Pero dahil nakapag-spend naman ako ng 20K, so I guess safe na yon. Wait na lang talaga ako kung kailan ako makaka-receive ng text message confirmation. And by the way, sa mga naka-receive ng text confirmation, comment nyo naman below kung ilang days kayo nag-antay bago kayo naka-receive ng confirmation about no annual fee. At ang number 5 item natin na inaabangan or nag-aas din ng update ng iba nating mga palangga is about Smart Postpaid Reward. So, kaya ako nagkaroon nitong Union Bank Rewards Visa Platinum is through the offer by Smart. Dahil Smart Postpaid subscriber ako, so naka-receive ako ng offer sa kanila na kapag kukuha daw ako ng Rewards Visa Platinum kay Union Bank, and then kapag i-link ko siya as auto biller sa Smart plan ko o sa Smart Postpaid plan ko, is makaka-receive daw ako ng 5,000 pesos e-gift voucher.
Na-follow ko naman yung instruction. I was able to link my card or add my card as auto biller. Tapos, na-charge na rin ako. Nag-automatic charge na rin monthly yung plan ko, yung smart plan ko sa credit card. Then, nung last October 22, which is 1 month lang after start using this card. So, naka-receive naman ako ng text message about sa rewards na yon. And I was able to claim naman all those e-gift vouchers. At itong mga e-gift vouchers nga, naka-increment siya after 500 pesos each. So, dahil siya, 5,000 pesos. So, 10 e-gift vouchers. Ang ginawa ko, dahil pwede nga siyang gamitin sa iba't ibang merchants, pero naisip ko na na lang siya, i-cash para makapag-start na rin ako ng savings dahil nga nangyari dun sa aking Maya Savings na na-hack. So, I tried to convert it sa ShopeePay, sa GCash. Meron nga lang siyang 15 pesos convenience fee for each amount. So, nakuha ko lang is 485 pesos each doon sa e-gift vouchers. 6 items natin is processing payments. So, madami ako na-receive ng mga questions paano daw bayaran tong credit card. Kasi wala daw silang savings account kay Union Bank. It's completely okay. We can use different payment platforms naman like GCash. Hanapin nyo lang yung Union Bank as credit card, and then enter lang natin yung ating credit card number tsaka yung amount, and then that's it. We can pay our credit card bill naman through using GCash. And for timing, it's always as 3 to 5 business days maximum time. Most of the time, early as 3 business days or within 3 business days naman siya. Pero ganun, lagyan lang siya ng konting time bago mag-due date, like 5 business days, para naman safe. Para hindi abutin ng due date yung ating pagpaprocess ng payment. 7th items natin is application process and also understanding bill. So, ito din sa mga common questions na na-receive ko sa previous videos. Now, for application process, based experience ko, mga nasa 1 week lang siya, which is ito yung pinakamabilis kong application process ng credit card. Kaya natutuwa din ako kay Union Bank. Pero depende pala siya case-to-case basis kasi may mga napapansin ako na matagal daw sa kanila, naabot nila more than 1 week na daw, wala pa ring update. So, I guess nakadepende siguro. Pero sa case ko, yun nga, ganun kabilis. At kung gusto nyo panoorin, meron akong, yun yung pinaka-original video, yung una kong video about this credit card. So, watch nyo yun kung ano yung mga dates na nag-submit ako na application, ano yung mga dates na ka-receive ako na approval, ano yung mga dates na na-receive ko na yung card at na-activate. So, watch nyo yun mga palangga after this. Kung hindi nyo pa napapanood yun, para may idea din kayo kung gano'n nga ba katagal yung application process. And same goes with understanding our bill. Ginawan ko na rin siya ng mga video nung past videos natin with my first bill, first payment. So, panoorin nyo yun. Ito, kung hindi nyo pa yun napapanood. Especially kapag beginner kayo. And always take note na bayaran natin yung ating credit card in full on or before due date. Huwag tayong magpapalin lang doon sa minimum amount due. Lagi natin bayaran in full. Okay lang yan kahit half ng amount. Like for example, due date nyo naman is November 30 pa. Pwede nyo mahati-hatiin. Basta mabayaran o makomplete nyo yung payment nyo on or before due date. Like, bayad mo na kayo ng 10K, tapos susunod naman is 5K. So, okay naman yun. Multiple payments as long as on or before due date is makomplete natin yung total payments or total outstanding amount. May mga na-receive din akong questions kung kailan daw ma-receive yung mga monthly bills o SOAS natin. So, nakalagay yung mga palangga dun sa letter na na-receive natin yung card. May nakalagay doon kung ano yung statement date natin. So, napakahalaga alamin natin yung statement date kasi yun yung date na possible ma-generate yung bill natin. Tsaka yung bill natin mga palangga is monthly yan, monthly. So, let's say for example, nakalagay doon is every first of the month. So, every first of the month, so lagi na mag-generate ng bill si Union Bank sa mga nagamit natin. Tsaka yung bill natin is meron siyang billing period. So, kung ano yung statement date nyo, yun yung close date ng billing cycle nyo. And then, for the next day, yun naman yung start date ng billing cycle. So, let's say, every first of the month, yun yung statement date. That means your billing cycle always start from 2nd of the month until the first day of the next month. Ganun siya. At yung kanyang due date naman, I guess nasa 15 days, around 15 days yung due date. So, once na-receive nyo yung bill, hindi naman agad siya kailangan bayaran nyo agad. May nakalagay pa naman na due date bawat bill.
kung kailan nyo bayaran. Medyo mahaba na tong video na ito. I hope na-answer ko yung iba mga questions, especially sa cash advance na parati akong tinatanong. So, I hope nasagot yung questions. At kung hindi naman, medyo nalilito pa kayo, you need accurate answer, hindi kayo sure sa mga sinabi ko. So, reach out na lang kayo sa customer service nila. But anyway, I hope na nakatulong kahit paano itong video na to. If yes, please give this video a thumbs up para naman ma-recommend ni YouTube algorithm sa iba natin mga palangga. And if you haven't already, please consider subscribing into this channel if you want more contents like this. Again, this is John Paul and thank you so much for watching. Always remember to be kind to yourself and to others. See you on our next vlog. Bye!